Hello, good day, Sinto Patrick po. Ito, okay? So, sa mga interesado po na maging blood donor, ito po, kasi maraming mga katanungan. So, ito, ipapakita ko lang, may mga benefits po tayo na makakamit sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo. Or, ito po yung mga benefits po. Number 1 is free health screening. So, hindi po siya parang annual physical exam. So, yung pinaka-basic lang ang makakamit po ninyo. Health status po ninyo, malalaman yung inyong blood pressure, inyong hemoglobin and oxygen levels, yung inyong pulse rate, at higit sa lahat yung blood type. So, tingin ko marami po sa atin hindi pa rin nakakaalam kung ano yung blood type po natin. So, maganda po malaman po natin dahil importante po yun. Lalo na pag nagkaroon po tayo ng accidents, so, at kailangan magkaroon ng blood transfusion, so at least alam po natin kung ano po yung blood type ng katawan natin. So, mas magiging mas madali dun sa mga tao na magpapatupad ng blood transfusion sa atin. Okay, so the next one is it lowers the risk of cardiovascular disease and heart attack. Lowers by 88% of experiencing heart attack. So, nakakatulong po ito, lalo na pag regular po tayong nagdo-donate ng blood. At it improves blood pressure levels and lowers the risk of strokes. Lalo na pag hypertensive ka, pwede naman mag-donate ka as long na controlled or nasa normal limits po yung inyong blood pressure. So, huwag po kayo mag-alala dahil magkakaroon naman ng screening once na pumunta po kayo doon. At ma-assess po nila kung karapat-dapat po kayong mag-donate ng blood or hindi po. The fourth is it reduces the risk of developing cancer. With high levels of iron that may have higher risk of developing, lalo na pagdating sa cancer. So, maaring maidulot pag mataas po yung inyong iron sa inyong katawan. You have the colorectal cancer, prostate cancer, breast cancer, liver cancer, and it also lowers the risk of developing tumors and many other associated diseases and disorders. And lastly, it makes you happy. So, kasi ako yung first time na nag-donate ako, I feel fulfilled. Parang nagkaroon ako ng value within me na nakatulong in a way sa mga taong nangailangan ng dugo. So, I'm just wondering, kanino mapupunta, kaninong patient po ang makaka-receive ng dugo na dinonate ko. And I'm happy with that. At maaaring makatulong yan to prolong lives dun sa patient or to really to save lives po. So, ayan, iba po yung feeling pag nag-donate po kayo ng blood. So, mas mainam after donating blood, wag muna kayong tumayo. Diyan lang muna kayo sa inyong kinaupuan for about mga 10 to 15 minutes para may stabilize yung inyong pangangatawan. Then, avoid mga strenuous physical activities like mga basketball, volleyball, or mga kahintulad na mga sports. Better stay at home at magpahinga muna. At iwasan yung pagbubuhat ng mga mabibigat. Also, keep hydrated. So, uminom ng mga fluids. Lalo na, uminom kayo ng water. At kumain ng mga iron-rich foods like red meat. Okay, so sa mga nagnanais na mag-donate ng blood, so isa itong paraan para makatulong sa mga pasyente na nangangailangan sa pagpoprolong ng kanilang buhay. You can save lives at isa itong magandang gawain para sa mga pasyente na nangangailangan ng dugo. Okay, muli, ako po si Doc Patrick at salamat sa mga nanood at sa mga susunod na vlog. See you! Bye-bye!